Hello guys, welcome back to my channel. So medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng tutorial. So ngayon guys, diretso na tayo sa ating topic. So ngayon meron tayong ayusin isang battery ng isang cordless na power tools. Ang problema nito, kahit ilang oras ng pag nakababad sa charger niya, ito, so hindi pa rin siya nakapag-store ng kuryente or power. So ngayon bubuksan natin to at tingnan natin kung ano ang problema nito. At saka at least malaman nyo din kung ano ang laman nito. Doon sa mga hindi pa nakakabukas nito at doon sa mga mayroong mga ganito na sira na, so tingnan nyo to at saka para malaman nyo kung paano ayusin to. So ito guys, may nakalagay dito 68 volts. Yan. Pero buksan natin to mamaya. Nakalagay 68 volts. So yung charger niya ay nasa 21 volts lang. Yan, nakikita nyo. ...21 volts, 1 ampere. So ibig sabihin yan, hindi totoong 68 volts to. So ngayon bubuksan natin to. So pause muna natin. Saka ibabalik ko na lang sa inyo kung ma-open na natin tong casing nya. Pero bago tayo magsimula doon, 4 lang na screw ang kailangan nating tanggalin para mabukas natin to. So yan guys, ito na yung laman niya. So ganitong klaseng battery ay ito yung 3.7 volts, 18650 na battery. So yung amperahe niya is nasa 1.5 ampere or 1500 milliampere. So ayan. So kung 3.7 siya, kung i-times 5 mo, so matotal niyan ay nasa 18.5 volts. So ito yung laman ng battery pack na to. Ayan. So 3.7 watt isa, kasi ito nakaparallel to, dugtong-dugtong lang to, ganon, hanggang sa mabot sa 18.5. So yung charger niya is 21 volts. So tama lang, kasi dapat mas mataas yung charger kaysa doon sa battery pack mo. At saka itong nakalagay dito na 68 volts, huwag kayo maniwala dyan guys. So hindi yan totoo. So ayun. So ang gagawin natin, tingnan natin dito kung saan yung sira. So paano ba natin malalaman kung saan ang sira dyan? So una sa lahat, mag voltage reading tayo. So tingnan natin yung alin doon yung mababa ang reading o wala nang reading. So nasa 10 volts tayo. So dito negative, so andito yung negative sa kabila. So tingnan lang natin yung palo niya. So ayan, nasa 3.7 siya. So nakikita na halos maabot siya sa 4. So ngayon dito naman tayo sa kabila, sa pangalawa, ganun pa rin, halos maabot siya sa 4. So baliktad naman ulit kasi yung polarity niya, ganun din, 1, 2, 3 sa pang-apat niya, baliktad na naman itong polarity. So yung sa pang-apat niya ay walang wala siyang reading. So yung sa pang-5 niya, tingnan natin. So bali itong pang-apat na to, ito yung walang reading. Itong 1, 2, 3 at saka yung 5 ay mayroon siya. So ibig sabihin, ito yung kunin natin. So palitan natin siya ng bago. So meron tayong ipapalit dito, ito yon. So
Dito sa amin nasa ano to, nasa 80 pesos. Tapos mas mataas siya ng ampere. So nasa 3,200 milliampere. So ibig sabihin nasa 3.2 ampere siya. So kung i-convert natin to ampere. So ito nasa 1.5 lang. So ibig sabihin halos times to yung capacity nito compare sa original. So yun guys, babaklasin natin to at saka ipapalit natin. At tingnan natin yung kabuuang sukat nito hanggang sa dulo. So babaklasin lang muna natin to. So ito guys, mabilis lang itong baklasin kasi manipis lang to. So ayan, tatanggalin na natin to dito hanggang sa matanggal siya. Mabuwag natin yung isa dito sa pack niya. So yan guys, natanggalan natin. Ayan, tinuklap lang natin. Pero yung isa talaga hindi nasaan, madikit masyado, so naputol siya. So ngayon ipapalit natin to. So ingat lang tayo sa polarity guys kung mag-DIY kayo nito. Nag-ingat tayo sa polarity. So dapat talaga nakaseries talaga yung connection niya. Kung dito siya galing positive papunta negative, positive papunta negative, positive papunta negative, dapat negative yung dulo mo dito. Ayan, ito. Dapat negative. So dito yan dapat. Ganyan siya. Ayan. So ididikit lang natin to. Tapos tingnan natin, i-charge natin kung mag-charge na siya. So sa pagdikit nito guys, gagamit kayo ng itong ganitong paste, itong eagle. Ayan. Soldering paste. Para mas kapit na kapit siya dito. Lalo na pag makintab yung ano nyo. Lalo na pag makintab siya, so kailangan nyo ng paste. So ngayon, kakabit na natin. Pero bago kayo magsolda nito guys, so dapat lihain nyo muna ito para mayroon siyang rough na surface para makadikit yung ano natin, soldering lead. Ayan. So yan guys, ito na yon. So lagyan muna natin ng dikitan muna natin ng soldering lead tsaka dito. Yan, kita nyo. So kunting tiyaga lang talaga guys. Kung hindi kayo masyadong marunong sa pagsulda. So ayan, dapat lagyan nyo yung manipis lang, pwede na. Basta at least kung makapit siya. Tapos dito sa kabila din, sa may terminal niya dito, lagyan nyo din sa ilalim. Ayan. Yan, may manipis na din yan dyan sa ilalim. Saka dito din sa kabila. Dito meron na din. So ngayon, didikit na natin to. So yan guys, ito na yon. So medyo bawas-bawasan na yung sa gilid para at least makapasok dito sa kaha niya. So ayan. So ngayon, i-test natin yung kabuuang sukat ng voltahe niya. So ngayon andito yung positive. Andito naman yung dito yung negative, andito naman yung positive. Ayan. Susukatin natin. So naka 50 volts tayo, so dapat aabot siya dito sa 10 20 hanggang sa 4, dapat lampas konti dito sa 4. So ayan siya. So lampas na siya. So nasa 21 volts. So tamang-tama lang sa charger niya. So ayan guys. So ngayon, test natin yung kanina, yung bago. Ito yon. Check natin yung una. Sa 10 volts tayo.
check natin yung pinakauna. Sorry, baliktad. 3.7, nasa 3.7 siya. Tama lang. Tapos baliktad. Ganon din, meron din. Baliktad na naman uli. Ganon. Dito din. Dito sa bago natin. Meron. Pero mas mababa siya konti. So, pag mag-charge na yan mamaya, tataas na yan. Ayan. So, yun guys, okay na siya. So, next time, kung meron kayong ayusin na ganito, so, balikan nyo lang yung video na to. So, ito, walang-wala na talaga to. So, kaya hindi siya nagcha-charge kasi ito, open na to. So, hindi siya nagcha-charge. So, hindi na makatawid yung voltahe in series connection. Okay lang sana kung nakaparallel. Tapos ito kasi nakaparallel siya, so walang problema. Mayroon pang ibang pwedeng gana. So ngayon ibabalik na lang natin to. Ayan. Ayan, sakto lang. Pasok siya guys. Ayan, pasok. So isara na lang natin. So ayan guys, ito na yon. So nasa 21 volts. So, sana ay may natutunan kayo sa tutorial na ito. Kahit basic lang guys, at least nakakatulong to sa inyo. So, hanggang sa muli, at salamat sa pagtangkilik sa video natin. So, God bless po sa ating lahat.